Hello mga kaspiro, so ngayon dadalhin ko kayo sa tinaguriang Maldives ng Pilipinas, ang Balabac Island. At ito rin ang pinakamahabang sandbar na nakita ko, nasa 5 kilometers ang sandbar nito, at para ka lang naliligo sa napakalaking swimming pool. At grabe guys, sobrang linaw ng tubig dito at ang puti ng buhangin. At ang linis ng dagat kasi yung current dito is tuloy-tuloy. At guys, grabe ang marine life dito. Yung mga pawikan, hindi sila takot sa tao at pwede mo silang lapitan. Pero syempre, bawal nating hawakan yan. And of course, may mga giant clam din dito. Very common yan dito sa Balabac. May maliliit at malalaki. Pero yun nga, protected yan ng ating mga coast guard. At syempre, hindi mawawala ang spearfishing natin para may libreng ulam tayo dito. So yun guys, enjoy the view, enjoy the action, and enjoy Balabac. So let's go, mamana na. So yun guys, nandito na tayo sa isla at sunset na. Sunset na tayo nakarating. Okay din, at least makakapahinga tayo. So ang ganda ng isla na to, no? Puro pine trees. Ito, laking pine tree nito. Sobrang lakas ng hangin. Hanap lang tayong spot bukas. Mag-spear fishing tayo. Wow! Ganda. Pine trees ulit. Ganda ng sandbar. Grabe. Puting-puti. Susundan ako ni Doggy. Cute brownie. So medyo maalon ngayon. Grabe. Ganda ng sunset. So bukas na ako mag-drone shot kasi masyadong malakas yung hangin ngayon. Tinry ko rin kanina. Pero yun nga, nag-prompt na masyadong malakas yung hangin. Ayan. So morning na lang tayo para makita nyo yung buong isla. Saglit na lang ya, diyan ka lang. So yun guys, pinunta natin isla is Siksikan Island. Napakalinaw ng tubig dito, pero yun nga, medyo delikado kasi dito yung bukana ng ilog. Dito lumalabas yung mga kaibigan nating buhaya. Walang duwag sa ating lahi, matatakang tayong lahat. So baka may mga troso dito na gumagalaw sa ilalim. Tignan natin. So may nakita tayong troso at nilapitan natin. At yun, buti na lang di gumagalaw. So yun guys, dito na tayo sa harapan ng Siksikan Island. At napakaganda ng isla na to. At meron din silang accommodation. May mga beach hut sila, may mga tent, at napakaganda ng view. Kaya ako marirecommend ko itong Siksikan Island na overnight. Meron din silang wifi at may tindahan din sa isla. Pa ganun dito, tapos pagos lang ako, no? Si Manman pala, Manman ng Siksikan. Sakit tayo dito. Tapos tigong mga ganito, no? Nagalaro lang sa alon. Hindi ka pa nagbaliktad dito? Ayos ah. Pero mamaya pag-bakit ako, kaya rin sa gilid. Tabingi.
Pwede dito ako magbaba, no? Kaya marami no, Gong? Pangsisig sa akin ng buhay. Ang bilis ng agos. Grabe. Hindi kaya to. Ang lakas. Bilis. Hindi kaya. Ang bilis masyado. Babaw na dito. Akit na ako. Lakas ng agos. Pag malakas yung agos ng mga Hindi ako makapwesto ng maayos. Oo. Wala, mission failed mga kaspiro. Lakas ng agos. Hindi kaya. Next time, balik tayo dito. Pero mamaya try natin dun sa kabilang spot na may base camp natin. Baka sakali. So guys, dito tayo mamamana sa harap ng Kanibugan Island or sa base camp natin. At yun, first dive natin. Medyo hindi pa malinaw yung tubig, no? Dito banda kasi medyo loban ito eh. At kakakalma lang ng tubig. At yun, may spatan tayong talakitok. At tinamaan naman. So yun, hinila ko na agad kasi nakita kong maganda yung tama niya. Kaso lang, binuhol-buhol niya yung tali ko sa shaft. Kaya medyo nahirapan akong tanggalin. Kasi itong line ko hindi rin maganda eh, kasi madali siyang mabuhol. Kaya kumakain siya ng oras. Eh, pa-sunset na. Kaya medyo kailangan natin bilisan. At ito guys, second drop natin. Tayo lang tayo dito sa baba. At mag-dusting tayo or yung inaangat yung buhangin. And then yun, may nakita tayong mamsa, malaki. Kaso lang, huli ko na nakita. Hindi ko tinamaan. Kasi masyado ako naging aggressive. Sana hinintay ko lang siyang lumapit. Medyo na-excite ako eh. Wait lang, isa pa. Sa katig. Nakapinsa ko eh. Wait lang. Makakala. May mamsa. Laki. Siguro mga 7 kilo. Ito lang huli natin. Wala. Titinamaan yung mamsa. Grabe ka, sayang. Hindi pa araw ng mamsa na yun. So ito lang muna. Tamang pangihaw lang. So dito na tayo sa ating base camp. Grabe ka, sayang guys ng mamsa. Nanginayang talaga ako. Hindi ko tinamaan. Huwag kayo iiyak. Parang na-excite kasi ako na tirahin siya eh. Tsaka late ko na rin nakita. Kaya palis na siya. So kinalabitan ko na lang pero hindi nahabol ng bala. Sayang. Di bale, bawi tayo bukas. So guys, papunta na tayo sa highlight ng Balabat, ang Onok Island. And of course, kasama natin ang birthday girl na si Aya at ang ating mga friends, si Lucky, si Bex, si Kate, si RJ, si Laika, and si Neil. So sa mga
viewers natin dyan. I hope marating nyo rin ang lugar na to. Worth it talaga siya puntahan. So may mga rooms din sila dito. Pwede kayo magpa-reserve at pwede rin naman kayo mag-tent. So grabe rin ang marine life dito guys. Ayan, kung makikita nyo, ang daming lato. At maraming taklobo kasi very common yan dito sa Balabac. Napakaraming taklobo talaga dito. Pero of course, hindi natin ginagalaw yan. At protected yan mga yan. Tsaka baka mamaya makagat pa yung daliri natin yan eh. So guys, kung mahilig din kayo mag-snorkeling, mag-enjoy kayo dito kasi sobrang daming pawikan dito. At yung mga pawikan dito kakaiba kasi karamihan ng mga pawikan nakikita ko, makita pa lang yung tao, umaalis na eh. Pero dito hindi. Pwede mo silang lapitan and of course, bawal ang hawakan. Meron nga dito guys na foreigner, hinawakan niya yung pawikan pero yun pala lumapit sa kanya kasi may nakataling nylon. At yun, tinulungan siya ng Coast Guard na tanggalin yung nylon and very happy naman lahat na nakakita. At yun, dito rin ako nakakita ng giant clam na buhay kasi kadalasan mga nakikita ko yung mga ano na eh, yung mga dinidisplay na lang na malalaki pero ito buhay. First time ko nakikita ng ganitong kalaki. At may nakita tayong kakaibang isda. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero parang galit siya sa tao eh. Buti may kanal-kanal dito. Dahil grabe yung bahura. Babaw. So yun mga kaspero, bale hapon daw lumalabas yung mga pelagic eh. Pero hindi ko sure kung mayroon dito. Pupunta tayo sa may pangantuan dyan, sa pinakadulo. Tapos dun tayo magdadive. So lalabas tayo dun sa may pangantuan. Dun, kadiretso. So yun na pala guys yung Balabac Island. Yung mga bundok na yan. Yun na yung Balabac. Alright, let's go Balabac. Wala ka dalang kawil. Uy, lalim pala dito ah. So ito na guys, ginamit natin ang ating main gun. Tatlong band po ito, tatlong goma para malakas-lakas. At pag malinaw kasi yung tubig, kailangan long range yung pana natin. Kaya ito yung ginamit natin. So medyo challenging lang siya i-load kasi tatlong beses. Kaya, pero exercise na rin. Then yun guys, survey muna tayo ng area kasi first time natin dito eh. Pero yun, may mga talakitok na agad na umaaligid malapit sa atin. So ating first drop, medyo nangangapa pa tayo ngayon. At guys, sobrang daming ilak dito na isda or yung drummer fish na tinatawag, masarap pang ihaw. Pero awan ko, parang hindi ko sila trip ngayon eh. Gusto ko ito, lipty. At yun, first shot natin, sablay agad. Hindi ko alam kung bakit, lalapit na nga mismo eh, pero yun nga, hindi talaga siya para sa atin. So hanap pa tayo ng iba. At yun guys, nag-move forward tayo ng konti. At may nakita na naman tayong target.
At yun guys, yung mga ilak nandito pa rin. Napakarami nila at malalaki yan. Nasa 1 kilo na rin yan pataas. At yun, may lipti tayo nakita. Kaso lang, yun na naman. Sablay na naman. Parang medyo nag-a-adjust pa ako. Kasi matagal din ako di nakapana eh. Di totoo yan. Huwag kayo iiyak. So ang worry ko dito guys, yung drop off kasi may chance na pagtira natin sa isda, isdalin niya yung shaft sa ilalim tapos ibara niya sa ilalim. So medyo challenging kasi nag-iisa lang tayo kaya ingat-ingat lang. So to guys, third drop natin. May nakita tayong lipti. Kapareho pa rin ng kanina. At medyo may tricks tong shot na to eh. Yun o, pababa. Patumbling na ako eh. Pero yun, buti tinamaan. At yun na nga guys, dinala niya yung bala ko sa ilalim at binara niya sa bato. Yun, make sure na yung mga tali is hindi tayo nakapulupot kasi may kalaliman nito. Mahirap na. So yun guys, kalma lang tayo. Wag magpapanik. And of course, wag ma-excite na kunin yung isda. Boilo tayo ng maganda kasi dito maraming na aksidenteng mga spiro eh, yung pag-recover ng isda kasi dinadala nila sa malalim at ibabara nila yung bala. So yun, pinapakiramdaman ko yung heartbeat ko kung mabagal na kasi yung adrenaline nandyan pa eh. So relax lang tayo guys, breathe slowly lang and bubuelo tayo. So guys, ito first attempt natin na i-recover yung isda. Binabanan natin siya. Tinitignan ko sa dive watch natin, sa 20 meters na tong isdang ito. So tinry ko siyang hilahin, kaso lang wala. Nakabara talaga yung shaft natin sa ilalim. Mukhang kailangan nating babain talaga. So recover ulit tayo guys, boilo tayo. Relax lang. At wag mamadaliin yung pagbaba natin ulit kasi dyan yung aksidente, lalo na't wala tayong dive body. So at this point guys, iniisip ko na tawagin na yung Coast Guard. Baka may mga scuba gear sila na pwedeng pang dive dito, pero yun nga, magagabi na, kaya kailangan na natin itong makuha. At isa pa, low tide na rin yung tubig, baka hindi na makapasok yung bangka natin. So yun, third dive natin dito sa lipti na to. Grabe, pinahirapan tayo nito guys. Third attempt natin at didiretsuhin ko na to sa pinaka dulo niya. At yun guys, kita na natin malaking lipti ito. Medyo mabigat siya. At tinulak ko yung sarili ko pataas para maging leverage ko na rin siya paakyat. And at this point, relax lang, huwag tayong magpapanik. At dahan-dahan tayong aakyat at marirecover din natin tong isda. And yun, nakuha na natin. At ito ang ating first fish na grabing nagpahirap sa atin. So guys, ilalagay ko na lang to muna sa bangka kasi baka matinik ako para sigurado na rin. At along the way, may nakita tayong taklobo na naman kasi napakaraming taklobo dito eh. Yan. Pero first, hindi natin gagalawin yan. Huwag mong subukan. So guys, nalagay ko na yung isda sa bangka at naload ko na rin ang ating pana. So drop ulit tayo.
para makadagdag ng isda. So this time guys, parang ayoko nang tumira ng lifty kasi ang hirap niyang i-recover. Okay lang sana kung meron tayong dive body para palitan lang tayo ng dive. At yun, survey lang tayo, abang-abang. At may dumaan na mga dogtooth tuna sa harap natin. So medyo long shot siya guys, pero okay lang kasi yun nga, medyo malakas itong pana natin. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Tapos yun, pagtira ko sa kanya, may mas malaki pala sa likod niya. Sana naghintay ako ng konti. At hindi rin umalis agad yung malaki. Sayang. Pero okay lang, at least may dagdag pa rin tayong isda. At ito guys, hinihila ko na yung aking float line para ilagay natin siya dun sa tuhugan sa buyan natin. At yun guys, hindi ko masyadong recommended itong ganitong klaseng float line kasi nagbubuhol-buhol siya, masyadong malambot. Yun guys, na-secure natin ang ating second fish at dive tayo ulit habang may araw pa. So stay lang tayo dito sa baba. So make sure ko rin na hindi tayo nakapulupot sa mga tali natin. Kasi baka maintanggal tayo sa ilalim eh. So yun guys, may mulmul na dumaan din sa harap natin pero hindi ko rin tinira kasi naglilinis ng corals natin yan. So yun guys, napakaraming ilap pero ewan ko ba, parang hindi ko sila trip eh. Yung target ko sana yun sa unahan, yung Big Eye Emperor. Kasi yan sa mga pinakamahirap kunin na isda eh, mailap. Pero itong mga ilak nasa harapan ko na pero hindi ko pinansin. Ano to guys, ang ating fourth dive. So tago-tago tayo dito sa mga bato. Hanap tayo ng target. At nandito na naman yung mga malalaking ilak. So may nakita kong bumphead parrotfish sa ilalim, no? Medyo malaki na pero of course hindi natin titirahin yan. Yun, may dogtooth. Pero may talakitok na lumapit. So ito na lang yung kinuha natin. Ayun yung dogtooth, oh. Pero meron na tayo niyan. Kaya talakitok naman. Grabe guys, ang ganda ng spot na to. Pati yung mga bait fish, very active sila. So mapapansin nyo, hinihila ko agad yung isda pag tira ko para hindi niya nadalin sa malalim at ma-recover natin agad. So pansinin nyo guys yung movement ng mga bait fish. Mga ano yan eh, sari-sari, may mga dilis, may mga medyo malalaki rin, may mga dalagang bukid. Very active talaga sila kasi may mga malalaking pelagic na nag-hunt dito sa area na to. So dive ulit tayo guys at may nakita tayong dogtooth na naka-stay lang. Grabe, ang amo. At yun, tinamaan natin. Very curious tong isdang to. At hindi siya takot sa tao kasi pelagic ito eh. So yun guys, tinamaan natin. At I'm very happy na nakakuha tayo ng dogtooth tuna na malaki-laki. Medyo grabe humila to guys. Buti na lang maganda yung tama niya. At humila ko rin kaagad para hindi niya nadalin sa ilalim yung bala natin. So yun, secured. So may pang sashimi na tayo. Yes. Ah? Kita tayo. Balik na. Yeah! Yun lang. Mataas na naman. Alright mga kaspiro, nakadali tayo.
ng dogtooth tuna. Ito siya. Yung isa medyo maliit eh. Ito. Tsaka Talakitox Lison. Tsaka yung isang lipti na nagpahirap sa atin. Grabe, natakot na ako kanina eh. Ito yung pinaka nagpahirap sa atin kasi pumasok sa bato, binara niya yung bala natin. Kaya nakailang sisid ako para makuha ito. Pero okay lang, worth it naman. Ito yung ulam natin guys. Marami-rami. Siyempre, mamimigay tayo ng isda doon sa isla. Sige, balik na tayo. Kita-kits doon, ayos, ganda ng spot. Sulit ang biyahe. Alright. Uy! May preno pala yun. May foot brake. So yun mga kaspiro, dito na tayo sa island. At dito tayo mag-overnight. Marami tayong ulam. At ito yung ating mga papakainin. Ah! Sabi ko ito yung mga papakainin natin. Tayo gutom na rin. Mga nag-aamba. Galing yung picture. Picture. Galing. Yan, picturean kita, Pat. Ulam na tayo. May ulam na. I love those fish. Sabi guys, yung lipti, pinahirapan ako. Sinuksok niya kasi yung bala niya sa bato, kaya struggle eh. Medyo kinabahan din ako kasi medyo malalim. Nagpustahan pala sila kung totoong may nahuli ako ng ganitong isda. Kasi hindi siya maniwala. Talos yung isang boatman ng ng isang kahang sigarilyo. Ibibigay natin to sa Coast Guard. Nakachamba. Yung isa tuna. Bigay ko yung malaki sa Coast Guard para marami sila eh. Binigay mo na, bibigay pa lang. Bibigay pa lang. Sa atin yung yung black, yung lipti, pangihaw. Masarap yung may pangihaw. Thanks. Dito? Sige. Ulam. Saan yung Coast Guard? Bigyan natin. Yung bigyan natin yung pinakamalaki, yung tuna. Sama ba kayo, sir? Sige. Anong to, sir? Ha? Ihawin lang ba natin? Oo. Ihaw na lang. Oo. Dyan pala yung base camp nila. Dami isda, sir. Dami pala dyan. Dami yan, sir. Ganda ng spot na yan. Saka ano, sir, na doon ba kayo sa may Sa kanto, oo. Katakot lang kasi yung bala, dinadala niya sa bato. Ginagapasok sa batong gano'n, kaya Ay, walang loob tali, sir. meron. Meron. Kaya nahirapan ako. Nagbara yung bala ko. Ulit-ulit ko siyang binaba. Base camp pa. Gini, sir. Para may pang pulutan. Ito. Saan sir pingatay isa? Yan, yung Ay, sir. No. Yero mo picture mo ba? Tama pa na. Mana lang yan, sir? Pana, oh. Ayan ay kanina doon sa Bukana. Oh, sa Bukana. Ay, si Bukana. Oh. Daming isda dun. Oo, ano na lang. Grabe. Mag-iyaw yung baon pati naglipat na din kami doon sa may bahay doon. Ay, doon pala yung base camp niya na yung ginagawa. Yan. Sa YouTube pa natin na. YouTube tsaka Facebook. Yun. Okay na to? Oh, sige. Isa ka lang sir nagpala dyan? Nagpasama lang ako kay Kap. Isa lang ako nagsisid eh. Kinakabahan nga ako. Ano lang din siya pero pag ganito sa ano lang sa karin. Yun nga. Doon ako takot eh sa current talaga. Sobrang lakas dito. Malakas sila dyan. Grabe. Pagka-time ka yung barakuda pa sir. Lagi nagkapala sa sir. Ito pala, daing. Ang agahan. Ayos flying fish. Mataba din yan. Maganda nga daing sir. Sarap ng daingin. Galing sir ng sir, si Baring sir. Si Baring. Ito. May season kasi dyan sir pag sila, nagbalit sila. Ayos Sino ngayon? Si Jin. Si Jin sir, gabi, lakas niya nakaraan. Diyan lang yan sir. Mag-isa lang. Dito lang? Diyan lang. Pati minsan doon siya sir. Sa labas? Gabi. Sa gabi? Gabi siya nagabanat sir. Sabi ko. Ayoko ng gabi, takot ako sa gabi. Sabi ko, mamaya, tradisyon yan. Ikaw pa namin, isipin namin i-rescue. Balik pa rin siya, may huli na. Kapwa Coast Guard pa yun. Ang hangin, grabe pagkalakas ng hangin. Grabe. Una, kilaw. Ang kilaw na, sige, hawakan ko na. Ay, yan. Ito yung sir, isda ba ito? 50. 50, oo. Yan ang matama pag sinigang sir. Sinigang sir. Next week, upload. Palawan Spiro, yung pangalan. Sige. Kap!
Mamaya na yung pang mekos-mekos mo ha. Yung talakitok doon, ano, pulutanin nyo na lang. Pinaluto ko na. Sige. So yun mga kaspiro, hapon na at sunset na rin. Ganda ng sunset. Super. Tapos dito tayo matutulog sa island. So yun lang guys, I hope enjoy kayo sa Balabac trip natin. So marami pa tayong trips na pupuntahan. So yun lang guys, thanks for watching this episode.